Kinabukasan, napabalikos ng bangon sa Antoinette, sabay sa punya ng kanyang ulo na biglang kumirot. Sakit ng ulo ko. Daing niya, ganun ba kadami ang nainom niyang beer kagabi? Babangon na sana siya nang maramdaman niya ang tila panlalagkit ng pagitan ng hita niya. Wala sa sariling nakapanya iyon. Nakapajama na siya. Hindi niya natatanda ang nagbihis siya kagabi, pero ang mas ikinabigla niya nang mapagtantong wala siyang suot na panty. At bakit malagkit? Natakpan niya ang bibig kasabay ng pag-iinit ng kanyang muka. Nagwet ba siya dahil sa napanood niyang porn kagabi? Wala siyang napiling panoorin kaya binalikan niya ang porn na nakita niya kagabi pero hindi naman niya tinapos iyon at inilipat niya na sa news. Ganun ka ba katega, Antoinette? Sermon niya sa sarili. Napatingin siya sa nakasarang pinto. Nilak naman niya ang pinto kaya imposibleng pasukin siya ni Eros sa kwarto. Baka nga hindi siya umuwi. Nakasimangot niyang saad saka nagtungo sa banyo upang maligo. Nagbibihis siya na may maalala. Noon niya nagawang mapatingin sa orasan. Ang conference! Wala sa sariling bulalas niya. Lumabas siya ng kwarto pero sinalubong lang siya ng katahimikan. Walang bakas na Eros sa paligid. Nakalis na kaya siya? Baka hindi umuwi. Anya, dapat ay relieve siya sa huling naisip pero napabuntong hininga pa rin siya. Breakfast delivery! Nagulat pa siya sa tinig mula sa pinto. Umilaw ang intercom saka muling nawala ang pulang ilaw. Binuksan niya ang pinto at nagulat pa siya nang makita ang isang lalaki. Pinoy din ito. Magandang umaga, ma'am. Pa-deliver ho ng asawa niyo. Ani ng bowboy na matamis na ngumiti. Dalawagan niya ang pinto upang makapasok ito. Pero naagaw ang atensyon niya sa bulaklak na nasa gilid. Special request yan ni sir, para sa inyo, ma'am. Nakangising saad pa nito. Siya nga po pala. Anito sa kamay kung anong kinuha mula sa ilalim ng tray. Isang pink na envelope iyon. Ibigay ko daw ho sa inyo. Sige ho. Paalam nito. Special shrimp soup, Thai fried rice at crispy fish, and mango salad. Bigla siyang natakam. 9:00 na rin kasi. Hindi niya mapigilan damputin ang isang piraso ng pink na rosas saka sinamyo iyon. She felt warm na hindi niya mawari. Nagsisimula na siyang kumain nang nagpasya siyang buksan ng pink na envelope. Napakunot noo siya nang makita ang nakatiklop na papel sa loob. Nagsalubong ang kilay niya nang nabasa ang nakasulat doon. Good morning, love. Masarap na breakfast para sa babaeng masarap. Kahit hindi ako nakapasok kagabi. Kaya susunod na lang. Sira ulo talaga. Sana humingi siya ng cake card sa reception. Kasalanan ko bang magpagabi ka sa labas? Anya sa kabali walang inilapag ang sulat sa mesa at nagpatuloy na lang sa masarap na pagkain. Nabagot na siya kaya naglakad siya sa vicinity ng hotel. Hindi naman siya makagala. Wala siyang pera o credit card man lang. Kaya nakontento na lang siya sa paglibot-libot sa paligid ng hotel. Nang mapagod ay muli siyang bumalik sa suite para magpahinga. Naiga siya sa sofa at binuksan ng TV na nandoon habang pumapapak ng chips. Thai romance movie ang pinapanood niya. Kinikilig pa siya sa dalawang bida pero nang maghalikan na ang mga ito'y napabangon siya sa pagkakahiga. Nahulog pa ang chips niya sa sahig. Memory of her, kissing back, Eros, played on her mind at tila daloy ng tubig na bumaha sa utak niya eksenang nagpainit ng husto sa mukha niya. Did we? No. Kusang kontra niya sa sariling inisip. Panaginip lang yun. Depensa niya. What happened to you? Nagulat pa siya nang marinig ang tinig sa likuran niya. Only to see Eros and his three-piece suit at napakagwapo nito. Biglang kumabog ng malakas ang kanyang puso. Nagustuhan mo breakfast mo, love? Pumasok ka ba sa kwarto kagabi? Wala sa sariling tanong niya dito. Nangunod ang noo nito sa kangumisi. Dapat bang pumasok ako? Tinatanong kita. Gigil niyan turan dito. Nagkabot ito ng sentido. I had no choice. Nasa kwarto mga damit ko. Late pa nga ako kasi ang daming kalat sa kwarto. Magligpit ka naman ng kinalat mo, love. Gising asong saad nito. She was about to ask him kung anong oras ito pumasok nang bigla ito magsalita. Umaga na ako pumasok. Sakit nga na likod ko dito sa sofa. Anito saka nag-inat pa, then went to the fridge at kumuha ng bottled water. Okay. Anyang napatitig sa screen ng TV pero wala doon ang atensyon niya. Panaginip nga lang siguro. Mahinang usal niya. Anong panaginip, love? Wala ka na doon. Saka tigilan mo ang kakalab mo sa akin. Hindi na tayo. Pasinghan na sagot niya dito. Umikot ito at naupo sa tabi niya. Kala ko ba isasama mo ko sa conference?
Pag-iba niya ng paksa upang mawala ang tensyon na kanyang nararamdaman. Ang sarap ng tulog mo. Naghihilig ka pa nga eh. Nitong nilalaro-laro ang bottled water sa kamay. Para saan yung note at flowers? Tanong niyang hindi nag-abalang lingunin dito. Para sa'yo. Kanino pa ba? Malinaw naman, di ba? Sa babaeng masarap. Nito, saka nakakalokong ngumiti nang lingunin niya. Nagkakaibang kislap ang mga mata nito na halatang masaya. Bastos ka rin ano? Babaeng masarap. Just cough. Pero ngumisi lang ito sabay sandal na likod sa sofa. May distansya naman sila pero dahil sa panaginip niya kagabi, para siya nag-iinit na hindi niya maipaliwanag. Okay ka lang? Nagpapawis ang noo mo. Napalangon siya dito na lumapat sa noon niya ang palad ni Eros. Sa kamasuyong pinahid ang kanyang pawis. Laksan mong aircon kung nainitan ka. Pinili niyang huwag nang magkomento. Ano na lang sasabihin ni Eros kapag nalaman nitong nag-wet room siya kagabi, kaya ngayon apektado siya. Nakakainis na. Sara mo niya sa sarili. Gusto mo sa labas tayo mag-lunch? O pa-deliver ulit ako? Nito pa. Sa labi na boss na Eros, parang gusto niyang ihilig ang ulo niya sa malapad na balikat nito. Lihim na nakagat niya ang dila. Mapapahamak talaga siya kapag nagpatuloy ito. Kahit saan? Wala naman ako magagawa. Wala naman ako sariling pera ngayon. Nakaingos na sa niya. Hindi kasi siya gumagamit ng online banking dahil hindi siya komportable doon. Besides, she had debit and credit card. Bakit hindi mo kinuha yung bank card mo? Nitong napatitig sa bagay na nasa ibabaw ng maliit na divider na kinapapatungan ng malaking TV. Iniwan ko yan para magamit mo. Sa'yo naman yan eh. Bakit hindi mo nga pala dinala yan nang umalis ka? Mas madali sana kitang nahanap. May himig tampong saan nito na muli niyang ikinabaling dito. Bakit mo ba'y ginigiit na hinanap mo ako, Eros? Stop lying to me. Dahil kung hinanap o ipinahanap mo ako, imposibleng hindi mo ako makita. Besides, lumayo ako para maka-move on. And finally I did, kaya umuwi na ako. Lihim siyang napangiwi. She knew she was lying too pero hindi na niya gugustuhin malaman nito ang kanyang nararamdaman. Hindi ako pwedeng mabuhay para sa taong mahal mo, Eros. Ayoko maging bahagi pa ng pantasya mo. Because I'm not Bea. At magkaiba kami. Antoinette. Seryosong tawag nito. Bakit hindi mo muna subukan paniwalaan ako at subukan bigyan ako ng pagkakataon? I'll make things right. Ano pang kailangang itama? Wait. Nabitin sa Eros sasabihin niya ng marahas na kinabig ni Eros ang batok niya. Nalaki pa ang mga mata niya dala ng paglapat ng kanilang mga labi. Nagpumigla siya dito. Subalit ang marupok niyang katawan kusang subuko na lang at tumugon kahit nagwawala ang utak niya. Natatakot siyang matangay ng tuluyan sa init na dumadarang sa kanyang pagkatao. Dexan clenches fist habang sinusundan niya sa Emmy. Ilang araw na siyang hindi mapakali dahil pakaramdam niya may tinatago sa kanyang babae. They've been dead fling 6 years ago. Nagkakilala sila sa bar. Nasarapan siya dito kaya ang one-night stand nila ay umabot ng ilang araw. Until they frequently see each other bilang dead bodies. At enjoy naman sila. But 6 months later, biglang nagbagong isip nito at nakipagkalas na sa kanya. Mag-pride siya kaya hinayaan na lang niya. Hindi niya ugaling maghabol ng babaeng ayaw sa kanya. But a year later, they met accidentally again. Noon niya napagtantong gusto pala talaga niya si Emmy. It took him long to realize that kung hindi pa niya nakita itong may kasamang ibang lalaki, hindi pa siya matatauhan. Kaya niligawan niya ito at nagbunga naman dahil nagkabalikan sila. Nag-iinit na ulit ang kanyang kama kasama ito. Si Emmy lang kasi nabibigay ng kaligayahang higit pa sa nakukuha niya sa ibang mga babae. Pero napipikon siya nang makita niyang may kasama itong dalawang cute na batang napakadaldal sa mall. Pero nang tanungin niya ito tungkol doon, just don't mind my kids lang ang sagot nito. Tama bang ilihim niya sa akin na may anak na siya? Inis niyang saad na ikinapalatak na lalaki na sa passenger seat habang naka-recline pa ang upuan nito. Aba, malay ko. Dapat kasi itanong mo sa girlfriend mo o kaya ipa-DNA test mo na lang. Tinanong ko yung isa sa dalawang bata. 5 years old na daw sila. I did some math. Paano kung anak ko yun na itinatago niya? But why the hell she will do that kung nagkabalikan na kami, diba? Inis na litanya niya. Pero si Liam, kumuyakoy lang ng paa kaya binato niya ito ng neck pillow na nasa gilid niya. The hell? Saka yung tinatawag nilang lukso ng dugo, dapat may ganun ka sa mga bata.
Ani Liam na tila isang expert na kumumpas pang kamay sa ere, saka umayos ng upo. Paano ba yun? Sira ka ba? Ako talagang tinanong mo. Ma at pa ang sagot ko dyan. Ano? Malay ko at pakaalam ko. Nagkakondom ako lagi kapag nakikipag-sex ako. Ayoko magkalat ng lahi tulad ng tatay ko. Anitong umasim pa ang mukha. Ewan, tulungan mo na lang ako. Tara, ayun na sila. Nagmadali na siya lumabas ng sasakyan nang makita niya si Amy na hawak-hawak sa isang kamay isang bata, habang kasunod naman ay isang may edad na babae at ang isa sa kambal. I want to know the truth now. Determinadong saad ni Dixon na ikinailing na lang ni Liam. Mabilis ang kanya mga hakbang upang sundan ang kanyang girlfriend. Anong gagawin mo kung hindi mo anak ang bata? Ani Liam na chill na lang sa paglalakad. Saka ko naiisipin niyon. I want to know the truth first. Sa isang fast food, pumasok ang mga ito. Pinagpipicturan pa ni Amy ang dalawang bata na tumabi sa mascot ni Jollibee. Sige na kids, doon na kayo kay grandma. I'll order first. Dinig ni Dixon na tura ni Amy sa dalawang bata. Kagad naman nagtatakbo ang dalawa sa ginang na nandoon na sa pwesto ng mga ito. I'll pay. Singit niya ng aktong magbabayad na si Amy ng order nitong pagkain. Nalaki pa ang mga mata nito sa gulat nang makita siya. What? Bawal kang ilibre? Alanganing ngumiti ito. Bakit nandito ka? Halatang kinakabahang tanong nito. Gusto rin namin kumain ng Jollibee. Dagdagan mong order, dalawa kami. Utos niya saka nang abot dito ng 2,000. Then he walks toward the kids na atat nang nag-aantay sa kanilang pagkain. Hello? Ma'am, ako ang boyfriend ni Amy. Dixon ho. Bigay galang niya sa may edad na babaeng napatitig sa kanya. Saka pinakilala rin si Liam dito. Upo kayo mga iho. Tila tuwang-tuwang alok nito. Hindi ko in-expect na ang gwapo na nobyo ni Amy. Hinila niya isa pang table at upuan. Si Liam ay ipinaghila din ng upuan na sarili at naupo sa tabi ng isang kambal na katabi ng ginang. Siya naman ay sa tabi ng isa. Hi! Bati niya sa katabing bata. Hello po! Ganting bati nito na saglit na lumingon saka ipinagpatuloy na ang paglalaro. You're the one who asked for my age last time? Seryosong tanong ng isa na nasa tabi ni Liam na tila nanguusig ang tingin sa kanya. Para matanda kung makapagtanong ang loko. Yeah, ang cute mo kasi. Dahilan niya pero totoo naman yun. Ang cute talaga ng kambal. Well, we're handsome, not cute. We're not a baby anymore. Singit ng isang nasa tabi niya. Sigurado ho ba na 5 years old pa lang ang mga batang ito? Amused na tanong niya sa ginang na abala sa pagtutuyo ng pawis ng katabing bata. Mas bagay silang anak ni Eros kaysa anak mo. Singit ni Liam na tila tuwang-tuwa naman sa katabing bata. Anong name mo, kiddo? Baling nito sa katabi. I'm Joz, and he's Naz. Turo nito sa kapatid. And we're really 5. Kumibot ang labi nito sabay usli ng uso. Ang cute na loko, parang gusto tuloy niyang kurutin ang namumulampas nito. By the way, Uncle, who's Eros? Inisenteng tanong ni Joz na nakatitig lang kay Liam. Our friend. Sagot ni Liam dito. May inilabas ang bata mula sa backpack nito. It was his phone. Saglit itong natahimik. Akala niya ay magsasalpo na rin ito tulad ni Naza. Is this Eros, Uncle? Tanong nito kay Liam na ipakita nito ang phone. Tumango naman ito na natawa pa. So, yun your dad? Tanong ni Jazz na ikinatuwid ng upo ni Naz sa tabi niya. Really? Ang kaninang batang engrossed sa mobile game ay basta na lang inilapag ang phone sa mesa at nakatitig na ngayon kay Liam. Kita niya ang kislap sa mga mata ng dalawang bata. Si Joz naman ay inilapag din ang phone sa mesa. Noon niya nakita ipinakita nitong larawan pala kay Liam. It was Antoinette and Eros. Natatawang nasa puna lang niya ang batok. The kid are not his, kundi kay Eros. What's funny, Uncle? Salubong ang kilay na usig ni Naz na nasa tabi niya. Sorry, ang gwapo niyo kasi. Pakunot nga. Aray! Daing niya nang may biglang pumalo sa kamay niyang kukurutin na sana ang mukha ng cute na bata sa kanyang tabi. Kaya pala pamilyar sa kanya ang mga ito. Not because they're his, but because they're Eros' sons. And Antoinette hide them from Eros. Gustong-gusto na talaga niyang matawa. He's probably go crazy kapag nalaman nitong may mga anak na ito. Don't. Salubong ang kilay na saway ni Amy. Kunin mo yung pagkain doon. Alang ako magbibitbit, di ba?
Sikmat nito. Kaagad naman siyang tumalima nang iabot nito ang hawak na waiting number. Matapos kumain ay pinaglaro ni Emmy sa playhouse ang dalawang bata. Saka naman sila hinila ni Emmy sa isang bench na nandoon. Bakit pa ako'y kinakaladkad mo? Reklamo ni Liam para kasi silang batang hinihila ng isang maliit na babae sa pagitan nila. Maupo kayo dyan. Utos nito, ignoring Liam's protest. Kusa naman siyang sumunod dito. Ewan pero lahat ata ng iutos nito ay susundin na lang niya ng pikit mata. Hinila niya si Liam kaya napaupo rin ito. Hindi ko alam na may picture yung dalawa ng tatay nila. But don't dare mention this to your stupid friend, okay? Pero anak, you shut up. I am still talking. Namewang pa ito sabay taas ng kilay kay Liam. Kung siya nga na abogado hindi makaobra dito, si Liam pa kaya? Napakamot na lang tuloy ang huli. Tutol man kami sa gusto ni Antoinette, but that's what you want. Ayaw niya ipaalam pa kay Eros ang tungkol sa mga bata. I'm sure alam niyo ang ginawang panluloko at paggamit ng kaibigan niyo sa BFF ko. So kung ayaw mo mag-break na tayo, keep think to yourself. At ikaw din. Baling nitong muli kay Liam. Walang problema sa akin. Saka may pustahan naman kami ni Dixon eh. Ngising-ngising sagot nito. They made bet for 5 million kung kailan magkakasundo ang dalawa. He bet for 2 months dahil ganoon siya katagal ng ligaw kay Emmy. Liam bet 3 months. At nagpupustahan pa kayong dalawa? Sekreto lang namin yun kaya quits na tayo. Antoinette's secret is very safe with us. Ani Liam dito. 2 to 3 months? Ano akala niyo sa friend ko? Easy? Tingnan na lang natin. Kumpiyansang saan nito. Sa tingin niyo, isasekreto niya yung dalawang bata kahit sa pamilya niya kung may plano siyang makapagbalikan kay Eros? Ni hindi nila dalang apelyido ni Eros. You don't know him, baby. He's crazy when he's in love. Baka nga ngayon na pagsamantalahan na noon ang kaibigan mo. Nag-aapiran pa sila ni Liam. Kakalbuhin ko sa Antoinette kapag nagkataon. Gusto mo sumali sa pustahan? Singit ni Liam na bakas ang amusement sa mukha. Ano? Baby, I'll give you the 3 million. Basta siguraduhin natin magkakabati sila in 2 months time. Sa yung 4 million kapag tumagal ng 3 months. Agaw pansin ni Liam. Saglit na nagpabaling-baling ng tingin nito sa kanila. Akin ang 10 billion nyo kapag lumampas ng 3 months. Deklara nito sabay ngisi. Deal? Baby, hindi nga. Deal. Nakangising saad ni Liam. Lovely, where's my wife? Napaangat ng tingin ng sekretary ni Eros na halatang nagulat sa kanya. Hindi ko ata pumasok, sir. Wala siya pagdating ko kanina. Sagot nito. His secretary knew that Antoinette was her wife dahil wala naman siyang plano isekreto ang tungkol sa kanyang asawa. Pero nakiusap siyang isekreto dito na may alam ito kay Antoinette. Hindi lumusot ang pangaakit niya dito kaya muntik na naman siyang makagat noong isang araw. Buti na lang, fast learner siya sa mga moves ng kanyang asawa. Pero alam niya, kinokontrol lang nito ang sarili. Sa susunod, pagsasamantalahan na talaga kita, Antoinette. Sumasakit pa rin ang puso niya dahil sa pagpipigil niyang huwag pasukin ng asawa niya nang wala itong pahintulot. Pero sa susunod, lintik lang talaga. Nagmadali siya lumabas ng office, then drive his way to her condo. Nalaman niya kung saan ito nakatira nang pasundan niya ito kay Mang Pilo. Pero pagdating niya sa entrance ay hinarangan siya ng security, asking him questions like who he is at nairita pa siya dahil doon. Pasensya na sir, SOP lang ho. Pwede niyo tawagan yung tenant para tawagan ng security office for instructions. Malumani na paliwanag ng matanda. Mahigpit po kasi talaga for security reason. Samantala, natigilan ang dalawang bata nang bumukas ang lift. Naglalaro ang mga ito sa playhouse na nasa ikalawang palapag nang nagpa siyang bumaba sa ground floor kahit pinagbabawalan ng mga ito ng kanilang mommy. The Nota twins were such a lovely pair. Mag-isang buwan pa lang ang mga ito sa building pero kilala na ito ng halos lahat ng tenant, lalo na mga security na madalas guluhin ng dalawang bata. Just look! Mahinang usal ni Naz sa kapatid, sabay turo sa matangkad na lalaking kausap ng security guard. Si Daddy? Excited na halos magkasabay na usal ng kambal. Their eyes were shining brightly with excitement. We should meet him. Mukhang ayaw papasukin ng Mano. Suggested ni Jazz. No, don't be stupid, Jazz. Our dad has amnesia. Yeah. Palala ni Naz sa kapatid. Dapat dinala natin yung bat. Ani Jazz.
Let's meet him first. Dagdag nito sabay hila sa kapatid na wala namang nagawa. Sa totoo lay nasasabik din itong makita ang ama. Manong, sige na, kailangan ko lang. Napatigil ang sinasabi ni Aero sa security na maagaw ang atensyon niya sa dalawang magkamukhang batang nakatitig sa kanya. Nagkikislapan ang mga mata nito sa amusement na para siyang isang nakakatuwang bagay sa paningin ng dalawa. Pareho ang suot nitong damit kaya hindi niya masabi kung sino ang sino sa kanila. Ay, nandito naman kayo mga lil sir. Go back to your unit na. Saway ng security sa dalawa pero hindi man lang pinansin ng mga bata ang sinabi ng gwardya. Tila sila napako ang tingin sa bawat isa. May kung anong kasiyahan siyang nadama habang nakatitig siya sa dalawang bata. Hello, Nagulat siya ng takpan ng isang bibig ng kapatid nito. Sir, I'm Naz, and this is Jez. Pakilala nito sa kanya. Kayo talaga, bumalik na kayo sa unit nyo. Mapapagalitan na naman kami kapag nakalabas na naman kayo. Agaw atensyon ng security guard. Lumalabas kayo ng building nang walang kasama? Don't do that, okay? Anya sa mga bata. Ewan, pero natakot siyang bigla sa isiping lumalabas sa mga ito nang walang paalam. Siguro dahil sobrang cute ng mga ito, para siyang nakatingin sa sarili niya noong kaedad niya ang mga ito. Okay, sabay na usal ng dalawa. Balik ka po ulit ha? Ani Naz. Please? Dagdag pa nito na ikinatango niya. Their eyes widen at ikinagulat niya nang tumakbo sa kanya ang dalawa, saka yumakap sa magkabilang hita niya. Warmth filled his heart. Na tila ba noon lang niya naramdaman na maging masaya. Saglit siyang natigilan na napatitig sa mga batang nakayakap sa kanya. Amused namang napatitig sa kanilang security guard. Dapat sinasaway niya ang dalawang bata na basta nalang lumapit sa hindi nito kilala. But he doesn't have the heart to do that. But instead, he bent and hugged them back. Hindi niya may paliwanag pero parang hindi niya kayang hindi yakapin ang dalawang bata. He was smiling all his heart out. Napatigil naman ang gwardya na plano atang sawayin sila. Para kayong mag-ama na ngayon lang nagkita. Dinig niyang saad na security na naiiyak pa. Kahit siya'y parang gusto niyang maiyak sa kaligayahang hindi niya magawang ipaliwanag. Manong sir, can you let daddy play with us? Ani just nang kumawala ito sa kanya. Samantalang si Naz ang higpit pa rin ang yakap na tila ayaw siyang pakawalan. And the word daddy makes his heart melt. Why is this kid calling him daddy? Naku sir, baka mawala naman ako ng work kapag pinihagan ko siya. Sagot ng matanda sa bata. Pero kung papayag ang mami niyo, pwede. Hindi po siya papayag. Malungkot na saad ni Jess. Pero, taga, siya ba ang daddy niyo? Tanong ng gwardya na tila naguguluhan sa asal ng dalawang bata. Kahit siya'y naguguluhan pero hindi naman niya magawang itaboy ang dalawa na tila sabik na sabik sa kanyang yakap at ganun din naman siya. Kung pwede lang manatili silang ganoon. Nandoon siya para makita si Antoinette pero itong dalawang bata ang nasa harap niya. Yes, he's our daddy. Deklara ni Jess na muling yumakap sa kanya. He was speechless for a moment. Sino ba ang mga batang ito? Nalilitong tanong niya sa sarili. Jess! Naz! Naku, talaga! Dinig niyang sigaw ng pamilyar na tinig. Grandma! We found Daddy! Sigaw ni Naz. Ganoon na lang ang gulat niya nang makita si Tita Aurora. Ay! Sus Maria Josep! Natakpan pa nito ang bibig dala ng labis na gulat ang makita siya. Tita? Salubong ang kilay na usal niya sabay baling sa dalawang bata na kumuwala na sa yakap niya. Are they my... Hindi niya halos mabigkas ang salitang my sons. Doon tayo. Yakag nito sa kanya sa seryosong muka. Kinabahan siya pero sumunod pa rin siya dito. Kayong dalawa, balik na sa unit. Secret muna natin itong mga bata, okay? Paliwanag nito sa dalawa na kaagad namang tumango. See you later, Daddy! Sabay pang paalam ng dalawa. What's going on, tita? Are they... Fuck! They're my sons! Bulalas na deklaran niya na napasabunod pa sa kanyang buhok. At bakit kailangang isekreto? Nagawa niya itanong dito sa kabila ng inis. He fucking had twins. Gusto niyang magwala sa galit. How the hell does Antoinette keep them away from him? Hindi niya maiwasang maikuyom ang kamao sa galit. Iyon ang gusto ni Antoinette. Nasaktan mo siya. Kaya natural lang na ganoon ang naging desisyon niya. Paliwanag nito. Naunawaan niya iyon pero bakit kailangan nito itago sa kanya mga anak nila? Paano ko makakasama mga anak ko? May karapatan ako sa kanila. Nakikiusap na usal niya dito.
Saglit itong napatitig sa mukha niya na tila may inaarok na kung ano sa kanya. Sabihin mo nga sa akin, Eros. Ano bang plano mo kay Antoinette? Hiwalay na kayo, hindi ba? Kasal pa rin kami ni Antoinette, tita. Ano? Akala ko ba? Talaga? Hindi makapaniwalang saan nito. Tumango siya. Tila naman kumalma ito. Okay, I'll help you meet the twins. Pero tandaan mo na kay Antoinette pa rin ang desisyon. Kaya ako talagang seryoso ka sa pamangkin ko. I won't stop you. Huwag mo na lang muna sabihin kay Antoinette na alam mo na. Baka maisipan na naman yan lumayo. Salamat, tita. Senserong saan niya. Gusto man niya magalit kay Antoinette, hindi niya magawa. It was his fault. Siya ang humingi ng annulment kaya ito umalis. Dad, I'll be working here at Kuya Gab's office. Hindi sa kumpanya ni Eros. Seryosong saad ni Antoinette nang dumating ito sa opisina ng umagang iyon. 2 araw na siyang doon nagre-report mula nang umuwi sila ni Eros from Thailand. Hindi ko alam kung anong saysay na sa opisina ni Eros ako nagtatrabaho. We have our own office here. Hindi pa ako nahihirapan. Naisa niyang idagdag. Pero anak, ayaw mo na bang magkaayos kayo ni Eros? Nananansyang tanong nito sa kanya. Kaya niyo gusto magtrabaho ko sa opisina ni Eros? Naiiling na saad niya. Wala kayong alam na ginamit lang ako ni Eros, Dad. Tahimik na usal niya. Kalimutan niyo na kung iniisip niyo makikipagbalikan ako kay Eros. That won't happen. Alam niyang hindi lang ang ama niya ang nais niyang kumbinsihin. She wanted to convince herself too. Dahil kahit siya'y natatakot na manatili sa tabi ni Eros ng matagal. Ikaw bahala. Bagsak ang balikat na saad nito kasunod ng isang malalim na paghinga. Nangihinayan lang kami sa inyong dalawa ni Eros. You two look perfect together. Baka sa disappointment sa mata dito bago nagpa siyang umalis. Naging tahimik siya sa lumipas na sandali. Pero nabulabog ang katahimikan sa opisina niya na isa-isang nagsidatingan ng mga bulaklak sa kanyang opisina. Teka, para saan ang mga yan? Takang tanong niya sa isa sa mga delivery man. Para sa inyo, Ma'am Antoinette, galing sa asawa niyo. Halos mapunong opisina niya dahil sa dami ng bulaklak at isang malaking teddy bear. Dinampot niya ang teddy bear upang ilabas na biglang tumunog iyon. I love you, Antoinette. Day tayo mamaya. Muntik pa niya mabitawan ng teddy bear dahil doon. Sira talaga to. Inis na kausap niya sa malaking laruan. Anong akala mo sa akin, bata? Aiza, magpapunta ka ng janitor dito sa office ko. Tawag niya sa kanyang assistant. Inutos niyang i-distribute sa lahat ng department ang mga bulaklak. Sayang naman kasi kung itatapon. Itong teddy bear, ma'am. Tanong ng janitress. Saglit siyang napatitig sa teddy bear na tila nagmamakaawang huwag niyang itapon. Yung mga bulaklak na lang ho ang ilabas niyo. Thank you. Ayaw niya dito. Muling nabalot ng katahimikan ng opisina niya. Saglit siyang nakipagtitigan sa teddy bear bago muling dinampot iyon upang ilagay sa sofa. Diyan ka lang. Huwag ka tumulad sa amo mong makulit. Napahinto sa Eros sa pagsakay niya ng lift sa narinig. Inayos niya ang kanyang earpiece sa kanapangiti. Akala niya ipatatapon rin dito pati ang teddy bear na pinadala niya. Buti na lang nagbago ang isip nito. Ilang sandali pa'y narating na niyang office ni Antoinette. Kagad siyang binati ng assistant nito nang makita siya. He didn't bother to knock on her door, kaya nagulat pa ito na mag-angat ng tingin. Isang malalim na paghinga ang pinakawalan niya. Hindi lang kakagustuhan niyang bumalik sa buhay niya si Antoinette ang motivation niya ngayon. He had his to mini him to fight for him. Can't you knock when you enter? Paangil na sikmat nito. Gutom na ako kaya hindi ko na naisip iyon. Let's eat lunch. Anya, saka tuloy-tuloy siya lumapit dito. 2:00 ng hapon? Lunch? Oh, katatapos lang ng meeting ko. Tapos nag-drive pa ako papunta dito kaya ngayon lang ako kakain. Kaya please, wala pa akong kinakain ngayong araw. Samo niya dito. Bakit kailangan mo pa ako idamay kung gusto mong kumain ng late? Hindi ka man lang ba naawa sa akin ha, Antoinette? Utom na nga ako. Muling umot niya dito. Please, kapalit ng gifts? Sinabi ko bang magdala ka ng mga bulaklak at dambuhalang teddy bear dito? Pangil nitong sagot saka pinagsalikop ang braso. Please, I'm starving. Muling samo niya dito. Saglit itong nag-isip. Fine, but this will be the last time. Mangako kang tatantanan mo na ako, Eros. Saad nito. Hindi ko kayang ipangako yan, love. Tahimik niyang sagot dito. Okay. He answered instead.
They headed toward the restaurant nang mapansin niya ang mabilis na takbo ng isang motorsiklo patungo sa direksyon ni Antoinette. Nauna kasi itong maglakad. Antoinette! Pasigaw niyang tawag dito pero tila hindi siya nito narinig. On instinct, he ran toward Antoinette saka ito hinilang palayo sa kalsada. Kasunod ng pag-ingit ng gulong ng sumadsad sa kalsada ay ang pagbagsak nila sa sementadong daan. He protected her with his arm kaya napangawi siya sa sakit nang tumama ang balikat niya sa semento.